to do after joining or starting the business, right? Bigyan ko lang kayo ng idea sa training na to, okay? Para lang may idea kayo kung paano to nag-start. Topic na to, guys, very basic. Okay, para lang may idea kayo sa history ng training na to, ganito siya simple. Matagal na namin gamit to ng mga top mentors ninyo way back 2012 or 2013 yata yun, if I'm not mistaken. Meron kaming downline before na, basta meron kaming downline no, na taga Pampanga. Pagka-join niya, nagkaroon siya ng downlines na 115 yata. Nagkaroon sila ng downlines na, itong tao na to, nagkaroon siya ng 115 downlines in 1 month. Okay, so 115. Ang package namin nun, 52.5. Okay, each package namin nun, halaga nun is 52,500. So kung total mo yung sales na napasok ng tao na yon, na new member na yon, ang total sales na napasok niya in 1 month is more than 6 million. Okay? Para sa bago, guys, question, malaki ba yung sales na yon o malaking-malaki? Malaki, di ba? So 6 million sales in 1 month para sa baguhan, sobrang laki nun, tama? So nag-set kami ng sizzle sa team na yun kasi nga sobrang bilis silang lumaki. Nag-set kami ng sizzle sa team na yon. After namin mag-sizzle, alam niyo kung ano nangyari? Yung 115 na members na yon, right after sizzle, kinabukasan or after a week, nawala sila lahat. Okay? So anong ibig sabihin nun? Isa lang ibig sabihin nun. Hindi namin naturuan yung mga downlines na yon or hindi namin na-duplicate. Okay? So kaya dito kami nag-come up sa idea na to. So itong manual na to, ideas to ng mga top mentors niyo. Example, si Mentor Peach, si Mentor Krisha, yan may suggestions din siya before dyan, si Mentor Kath, si Mentor May, etc. No? So combination ng experience namin to and ideas. So way back 2012, nagamit na namin to. So manual pa ang pangalan nun. Itong topic na to, what to do after joining siya. Okay? For example, di ba minsan may mga members dito na hindi nila alam yung gagawin nila right after na may napa-join sila. Di ba? Kumbaga lost tayo. Ano ba yung unang i-discuss ko kapag may nag-join sa akin, etc. No? So ito, very basic ito, guys, no. Ito, kumbaga, yung team ngayon, right after season namin, nawala lahat. Ibig sabihin, wala kaming na-duplicate, wala kaming naturuan. Kaya dito kami nag-come up sa idea na to. For example, ako before, nung member ako before, nung distributor ako, minsan, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko pag may napa-join ako. Diba? Minsan, yung iba sa atin, lost. Ano ba yung i-discuss ko pag may napa-join ako? Ganyan. So ito, very basic ito, guys. Master the basic. Okay? Huwag natin tatanggalin yung basic. For example, guys, sa basketball. Marami nang lumabas na mga kinds of dunks, 'di ba? May alley-oop, etc. Pero yung basics sa basketball, hindi pa rin siya mawawala, which is yung dribbling, no, or dribble. Ganun siya simple. Sa school naman, no? So mahirap, mayaman, matalino, hindi matalino, pero pag mag-aaral ka sa school, yung basic, yung alphabets, hindi pa rin siya mawawala, no? So ganun siya simple. In short, very basic ito. Ito yung pag may napa-join kayo, ito yung una mong i-discuss. Okay? What to do after joining. Guys, let's start the business right. So pwede kasi na kumbaga lahat naman tayo, I believe, gusto mo magkaroon ng resulta na maganda, no? So syempre, kung gusto natin ng results na maganda, kailangan yung actions natin or yung gagawin natin sa simula tama din. No? So kailangan start the business right para yung resulta na gusto natin yun yung makukuha natin. Okay? So ito, especially sa mga bago, guys, no? Kinakausap po yung mga bago dito. Ito, kahit isang beses mo palang marinig to, kayang-kaya mo na siyang i-discuss. Ulitin ko, pag ikaw may napa-join ka, new member or new direct mo, ikaw na magdi-discuss sa kanya nito. Okay, napakasimple nito, kayang-kaya mo na siyang kopyahin agad. Okay, start na natin. Ayan. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Okay? So I believe lahat naman dito, kumbaga, hindi accident na pinagtagbo-tagbo tayo ni Lord dito, no? So lahat dito, movers, yung members ng I Am Worldwide, I believe kaya ka nag-join sa I Am Worldwide is may pangarap ka. Ganun siya kasimple, no? Para sa sarili mo at para sa family mo. Tama ba? Sa mga agree dito, pwede bang mag-comment muna? Okay? Pwede bang pa-comment na nag-agree ka sa sinabi ko? So ganito siya kasimple. Yung mga top mentors ninyo, okay, yung present nila, lagi nyo tatandaan to, guys, ha? Yung present na mga top mentors ninyo, yun yung future ninyo. Ulitin ko. Yung present na mga top mentors ninyo, yun yung future ninyo. Okay? So yung past nila, ganito kasimple. Yung past nila, yun yung present ninyo. Ulitin ko. Yung past na mga top mentors ninyo, yun yung present ninyo ngayon. For example, Mentor May, no? Nagkaroon na siya ng house and lot. Sobrang ganda ng bahay, no? 3-story house. So first time in the history of network marketing here in the Philippines na nagkaroon ng house and lot ang isang distributor sa loob ng 3 taon lang. No, so ganun kaganda yung negosyo natin. Tapos maliban doon, may sarili na din siyang mga sasakyan,
Kumbaga may property na din, no? Kumikita na rin ng 6 digits to 7 digits in 1 month. Consistent yon, may gawin or wala. Maliban kay Mentor May, sino pa? Mentor Peach. So in 1 month, magkano kinikita? 6 digits din to 7 digits per month. Maliban doon, may fully paid condo na din, may property na din, may mga kotse na din. Correct? So sila Mentor Arian, Mentor Mike, etc. In short, kung ano yung present ng mga top mentors ninyo, yun yung future ninyo. Ganun lang siya kasimple. Lagi niyong tatandaan yun. Doon din kayo papunta. Believe me. Okay? So lagi niyong tandaan to ha. Kumbaga, hindi mo kailangan maging magaling agad. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kaya hindi mo kailangan maging magaling agad bago ka magsimula. Sabi dyan sa quote na yan. Ang kailangan mo lang gawin, magsimula ka daw bago ka gumaling. Yung mga top mentors niyo, lagi niyong tandaan to. Nagsimula din sila na hindi marunong. 'Di ba? I believe marami dito na nahihiya pa rin until now, na every time na sinasabihan ng mga mentors nila na mag-talk na, mag-present na mag-train na, until now, 'di ba? Nahihiya ka pa rin kahit 6 months ka na, 1 year ka na, 3 years ka na, 'di ba? So ulitin ko ha, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Hindi mo kailangan maging magaling bago daw magsimula. Okay? Ang kailangan mo lang gawin, magsimula ka lang at willing kang pag-aralan lahat, tapos willing kang makinig para gumaling ka. Okay? Are you learning, guys? Do you agree? Next. Yan. Number 1, empty cup. Anong ibig sabihin nito, guys? Very basic. Empty cup. Lahat ng pinag-aral, guys, ganito kasimple, no? Lahat ng pinag-aralan natin sa labas, sa school, okay yon, walang problem doon, no? Walang problem kung example, nasa honors ka din, walang problema doon. Okay yon. Pero believe me, 90% na napag-aralan natin sa school, hindi siya applicable sa networking or sa IM Worldwide. Ulitin ko, yung mga pinag-aralan natin sa school, okay yon, walang problema doon. But believe me, 90% ng napag-aralan natin sa school, hindi siya applicable sa ginagawa natin ngayon or sa IM Worldwide. Okay? Kaya very important na empty cup tayo. Napakasimple ng mga salitang yan, guys. Paulit-ulit na natin naririnig sa mga uplines natin yan, sa mga mentors natin yan, but most of the time, most of us, mahirap siya i-apply. Tama ba? Do you agree? Lalo na kung matalino tayo, no? Marami kasing matatalino sa IM Worldwide, eh. No? So marami matatalino dito, eh. Lalo na kung matalino tayo, madami tayong alam, di ba? Professionals tayo, mataas yung rank natin sa job natin before. Again, walang problem doon, no? But believe me, 90% hindi natin magagamit sa IM Worldwide yon. Especially po sa mga may experience na sa networking. Example, galing ka na sa ibang company or nakailang companies ka na networking. Sa totoo lang, iba talaga yung IM Worldwide. Akala kasi natin, pag may experience na tayo sa networking, tapos in-apply din natin sa IM Worldwide, magiging successful tayo. Hindi po talaga. So sa totoo lang, sa experience ko, sa dami ko nang na-meet, no, na galing sa iba't ibang kumpanya, yung culture na nakasanayan natin sa ibang company, hindi siya applicable sa IM Worldwide. Okay? Kaya very important na empty cup tayo. Kapag ito na-apply mo, okay, ito yung first step. Pag ito na-apply mo, yung mga susunod, madali na lang siya. Are you learning? Okay. Yes, mentor attitude. Again, very basic. Yes, mentor attitude. Pag sinabi ni mentor na sumunod tayo, medyo ayaw, kumbaga, nag-yes lang tayo, di ba? But most of the time, mahirap talaga siyang gawin. Medyo mabigat kasi yung word na sumunod ka, no? Di ba? Halimbawa, sumunod ka, di ba? Medyo mabigat kasi siya pakinggan. Medyo ayaw kasi ng tao yung ganung term. Kaya, kumbaga, yung iba, kahit sinasabihan ng mga ganito, nag-yes mentor lang, pero hindi talaga ginagawa, no? So, for example, ako, i-apply, kumbaga, i-relate ko lang yung sarili ko dati. Ako, nung nag-network ako dati, sobrang tigas talaga po ng ulo ko dati. Okay, share ko to ha. Kasi before, nung nag-network ako, example, sinasabihan ako ng upline ko. Kasi ako before, share ko lang sa inyo, yung nag-start ako, ang strength ko, nung nagsisimula ako, inviter po ako. Ibig sabihin, mabilis ako mag-invite dati. So, ang mga invites ko noon, 80% siguro mga students, tapos mga employees. So, example, nag-invite ako, papakausap ko sa upline ko yan, di ba? First batch, 5 na tao, 5 pieces sila. So, before, ang talk pa namin noon, di ba ngayon, mabilisan na lang, 1 hour, enough na. Before, sa amin, umaabot ng 3 hours, 4 hours, so sobrang tagal. So, first batch ng invites ko, 5 sila. So, hindi pa tapos yan, maya-maya, may parating na naman na 10. So, hindi pa tapos, may parating na naman. So, inviter ako dati. So, kumikita yung upline ko doon, so mabilis yung pay-in, pero one day, kinausap niya ako, sabi niya sa akin, Aika, okay lang ba mag-talk ka na? Kasi yayaman nga ako sa'yo. Pero yung eyebags ko, sobrang lalim na. Sabi niya sa akin, yayaman nga ako sa'yo, pero sobrang hirap. Baka magkasakit ako dahil sa kakatok ko, sabi niya sa akin. So ako, since sobrang mahihain ako dati, tinatanggihan ko siya every time na sinasabihan niya ako mag-discuss. Ayaw ko talaga. Sobrang tigas ng ulo ko nun. Hindi ako sumusunod sa kanya. Tapos dumating yung time na sinabihan na rin niya ako mag-training. Paulit-ulit yun, sabi niya, Aika, dumalaki na yung team mo, dumadami na yung downlines mo, kailangan mo nang mag-train. Ang sinasabi ko sa kanya, up next time na.
no? So sobrang mahiyain ko, palagi ko siyang tinatanggihan. Gano'n kasimple, no? So but in the long run, every time na kumbaga na-realize ko 'to, in the long run, every time pala na tumatanggi ako sa upline ko na mag-discuss ako, mag-present na ako or mag-train ako din pala yung nawawalan. Okay, yun yung na-realize ko. Ako din pala yung nawawalan. Bakit? Unang-una, hindi ako nag-grow, hindi ako natututo. Pangalawa, damay-damay yon sa downlines ko. So for example, lagi natin tandaan 'to ha, kung ano yung puno, yun yung bunga. 'Di ba? Ulitin ko, kung ano yung puno, yun yung bunga. For example, hindi ako marunong mag-discuss noon, ayaw ko mag-discuss. Damay-damay yon sa downlines ko. Syempre sila, may reason din sila para tumanggi sa akin or para tumanggi sa upline sila every time na ipo-push sila. Tama? So, na-realize ko yun. Tapos, na-realize ko din to, kumbaga, kumbaga ako yung nawawalan. Hindi yung uplines natin or yung mentors natin every time na matigas yung ulo natin sa kanila. Why? Kasi isa lang tayo na downline nila. Lagi natin tatandaan to. Hindi tayo maging pwedeng pasaway sa kanila. Why? Kasi isang downline lang tayo, sobrang dami nilang downlines. Kaya hindi tayo pwede mag-inarte sa kanila. Okay? Kaya ulitin ko, pag sinabihan tayo ng mentors natin na mag-discuss na tayo, na mag-train na tayo, i-go na natin yan. Okay? Bakit? Kasi, kumbaga, para sa atin din yan, para sa team din natin yon. Okay? Yun yung na-realize ko before, hindi kami nag-grow, hindi lumakalaki yung team namin, napag-iiwanan na kami. Sa totoo lang, yung team namin, no, napag-iiwanan. Okay? So, sobrang layo sa top. Ganun siya simple. So, ito naman, guys, para sa mga uplines naman to and sa mga mentors. Okay? Para sa inyo po ito, sa mga may downlines na. Every time na may sasabihin tayo sa downlines natin, lagi natin tandaan to, kumbaga, mas maganda, be a good example. Okay? Pag may sinabi tayo sa downlines natin, bakit yung iba minsan may akala natin pasaway, no, hindi sumusunod sa atin, pero yun pala tayo mismo bilang mentors pasaway din pala tayo. So ibig kong sabihin sa be a good example, kailangan ikaw mismo gawin mo yung sinasabi mo. Or bago ka magsabi or bago ka mag-alimbawa, guys, kailangan attend tayo ng training ha. Lagi natin sinasabi yun, di ba? Kumbaga, bago tayo mag-train, bago natin i-discuss ang isang bagay, kailangan tayo mismo nagawa na natin yung sinasabi natin or ginagawa na natin yung sinasabi natin para sumunod sila sa atin. Ganun siya kasimple. Kaya hindi tayo mahihirapan na magkaroon ng downline sa sumusunod sa atin pag tayo mismong mga mentors ay ginagawa natin yung tinuturo natin. Ganun siya kasimple. Okay? So, yes, mentor attitude. Next. Are you learning, guys? Ayan. Sabi ni New Breed, Jean Paul, walk the talk, correct? MVP, GC Sol, wala akong mabasa. Ang bilis. Watching from Malaysia, Darren Garcia. Ayan. So, move na tayo, no? So, number 3, GLLLA, good learning, listening, and lecturing attitude. Anong ibig sabihin yan? Guys, hindi ko na elaborate yung learning and listening. Alam niyo na yun, no? Kailangan magaling daw tayong makinig at matuto. Okay? I-elaborate ko na lang dito yung lecturing. Anong ibig sabihin ng lecturing? So, halimbawa, ganito siya simple. Guys, meron ba dito yung napagsabihan na ng mentors nila? Pwede bang pa-comment? Yung napagalitan na, napagsabihan na ng mentor nila, pwede bang pa-comment muna before ko i-discuss to? Ayan, may nagko-comment. No? EA Audrey, yes. Angie, yes. Ang dami daw na pagsasabihan. Pagalitan na ba kayo? Question. Masakit ba? Na nagalit ba tayo sa mentors natin? Nasaktan ba tayo? Nagtampo ba tayo? Nag-emo ba tayo? 1 week ba natin silang hindi kinausap? So, dito siya simple, no, guys. Tip ko lang sa inyo. Okay yon na gusto natin makarinig ng magaganda sa uplines natin, sa mentors natin. Okay yon, no? Halimbawa, yung galing-galing mo, congrats, sobrang galing mo, sobrang sipag mo, okay yon. But lagi mong tatandaan to, hindi po tayo mag-grow kapag puro magaganda yung mga naririnig natin. Okay? Enough na yung nasabihan ka na masipag ka, enough na yung nasabihan ka na magaling ka, na masipag ka, enough na yon. Pero dapat, willing ka din na mapagsabihan. For example, may mentor ka, dapat may time ka sa ganito. Example, Ments, ano pa po yung kailangan kong improve? Mens, ano pa po yung kailangan kong baguhin? Ano pa po yung kailangan kong baguhin? May napapansin ka po ba na kailangan kong gawin? Ano pa po, 'di ba? Sabihan niyo lang po, yes, correct. Willing to be corrected, 'di ba? So alam niyo ba, guys, yung mga ibang kumpanya, no, yung mga malalaking companies, alam niyo ba na nag-hire pa sila ng mga professionals para lang i-pinpoint sa kanila yung mga mali nila, isa-isa. Millions 'yon, nagbabayad sila ng malaking amount para lang sabihan sila ng mga maling bagay na ginagawa nila. Guys, dito sa IM Worldwide, hindi mo na kailangan magbayad. Libre nang binibigay sa inyo ng mga mentors yun. Kaya every time na sinasabihan ka, huwag kang magtatampo sa kanila. Bakit? Kasi doon ka mag-grow. Sa totoo lang, doon tayo mag-grow every time na sinasabihan nila tayo. Huwag tayo magtatampo. Kailangan, sa totoo lang, alam nyo, pag pinagsasabihan ka, yung napapansin ka, example, hindi ka na uma-attend ng training Oy, ganito, hindi ka na uma-attend ng IBT, hindi ka na nag-i-invite Tapos ikaw magtatampo ka, wag ganoon. Bakit? Kasi sa totoo lang, napaka-bless mo kung kumbaga, may nakakapansin pa sa'yo. Sa totoo lang, napaka-bless mo kung napapansin ka pa ng mentor mo sa dinami-dami ng downlines niya, bakit ikaw pa yung napapansin niya? 'Di ba? Blessed ka. Bakit? Kasi ibig sabihin, may pakialam siya sa'yo, may care siya sa'yo.
Pag dumating yung time na hindi ka na niya pinapansin, hindi ka na niya china-chat, di ba? Wala na siyang pakialam sa'yo. Ibig sabihin nun, gusto mo ba yun? Siyempre hindi. Kaya dapat, willing kang mapagsabihan, willing kang makorek, willing kang mapagalitan. Ganun siya kasimple. Bakit? Kasi doon tayo mag-grow. Doon natin malalaman yung mga bagay na kailangan natin i-correct. Are you learning? Are you learning, guys? If you want, guys, laging tandaan to ha, if you want to be successful here in I Am Worldwide, kailangan willing kang magpa-correct. Okay, huwag tayo magtatampo every time na sinasabihan tayo ng mga mentors natin kasi para sa atin din yon. Minsan nga, mas bata pa sa'yo yung upline mo, di ba? Minsan mas bata sa'yo yung mentor mo. So, minsan masakit mapagsabihan ng mas bata sa'yo, pero ganun talaga eh. Sila kasi yung nauna, so sila yung nakakaalam kung ano yung tama sa mali. Okay? Are you learning? Next. Guys, number 4, learn the business fast. So, learn the business fast. Ibig sabihin daw, pag-aralan daw natin yung negosyo ng mabilis. Hindi mabagal. Ang sabi dyan, learn the business fast. Pag-aralan natin yung business ng mabilis. Next, learn and share the fastest way you can. Ibig sabihin yan, learn and share. Ano ibig sabihin nun? Pag-aralan mo daw ng mabilis at i-share mo sa pinakamabilis na paraan na kaya mo. Ulitin ko, hindi lang yung sinabing learn the business fast. Ang sinabi dyan, learn and share the fastest way you can. Ibig sabihin nun, ako guys, naging downfall ko to before nung nag-network ako. Share ko sa inyo kasi baka makarelate din kayo. Nung nag-network ako dati, puro lang ako learn. Hindi ako nawawala sa training. No, present ako lagi sa mga trainings. Nagbabasa ako ng libro, nanonood ako sa YouTube ng mga motivational, ganyan, videos. So, learning, sobrang dami. Pero downfall ko, hindi ko sinishare yung mga kaalaman ko. Ang sabi dito sa training na to, learn and share the fastest way you can. Ibig sabihin, lahat pala ng nalalaman mo, kailangan i-share mo agad sa pinakamabilis na paraan na kaya mo. Ang networking pala, pabilisan tong mag-share na kaalaman. For example, ito, napakinggan mo to. Mamaya, right after, i-share mo na to agad sa mga new members mo or sa mga downlines mo na hindi nakapanood. Tama? Okay, share the fastest way you can. Next, power of now. Ano ibig sabihin ng power of now, guys? Very important to, no? Kumbaga, ganito siya kasimple. Hindi ko alam kung makaka-relate kayo, pero meron bang time sa life ninyo na example, kumakain ka lang, tapos bigla ka may naisip na idea, ganyan. Example, kumakain ka, tapos bigla ka may naisip na idea, yung na example, magsiset ka ng meeting sa downlines mo or magsiset ka ng sizzle sa team mo. Meron bang ganun, guys? Yung bigla kang may isip na idea? Yes, VP. Ayan. So, madami, no? So, ganito lang gusto kong iparating sa inyo. Yung power of now, very powerful yan. Pag may naisip ka, isave mo agad sa calendar mo or sa notes mo. Ulitin ko. Pag may naisip kang gawin, pag may naisip kang any idea, isave mo agad sa calendar mo or isave mo agad sa notes mo. Bakit? Kasi kung hindi mo gagawin yan, makakalimutan mo yan. Believe me. Okay, example, sa group chats, di ba? May mga group chats tayo, may mga Facebook groups kayo, mga team niyo. Pag sinend si mentor or si company na update, okay, kung sa totoo lang, pag may sinend agad, kailangan i-forward mo agad yon sa team mo. Bakit? Every second counts. Power of now. Ibig sabihin yan, lahat ng pwede mong gawin, lahat ng dapat mong gawin ngayon, gawin mo na. Hindi na siya pinagpapabukas or hindi yung mamaya na. Hindi pwedeng ganun. Ulitin ko. Ganito kasi ako, no, share ko sa inyo. Example, may naisip ako na idea, may naisip ako na kailangan kong gawin. Sinisave ko kaagad yun sa calendar ko, sinisave ko kaagad sa notes ko. Tapos, gagawin ko kaagad yun. Hindi ko na siya, mamaya na hindi siya ganun. Very important ang oras. Okay? Next. Save notes. Yan yung sinabi ko kanina, no? Very important to, guys, lalo na sa pag-build ng team. Pag may schedules ka, pag may kailangan kang gawin, kasi normal to eh. Halimbawa, kumakain ka, naglalakad ka, nagda-drive ka, bigla ka may naisip na idea, kailangan mong gawin sa grupo mo, kailangan kong i-train yung downlines ko, kailangan kong mag-set ng event, kailangan kong mag-set ng meeting sa core ko, i-notes, i-save mo na agad sa notes yon. Bakit? Kasi, bakit? Kasi ink is better than think. Bakit kailangan natin mag-save notes? Bakit? Kasi ink is better than think. Ang dami ko na na-experience sa ganyan, yung dami kong naisip, tapos hindi ko sinave, maya-maya wala na sa isip ko. Okay? Kaya very important na nagsisave kayo ng notes. I believe kung leader ka, kailangan mong gawin to. Kung hindi mo personality na nagsisave ng notes, kailangan mo siyang gawin sa totoo lang. Okay? Wala sa personality ang pagsisave ng notes. Kung ikaw gusto maging successful sa I'm Worldwide, yung mga ganitong klaseng bagay, yung mga basic na ganito, kailangan maging habit mo siya. Okay? Ngayon, kung ayaw mong gumawa ng mga ganyan, mag-hire ka ng secretary mo kung gusto mo. Okay? Ng assistant mo. Pero kung ayaw mong mag-hire ng assistant mo, ikaw mismo, kailangan gawin mo yan. Okay? Next. Are you learning, guys? Okay. So, ano yung mga kailangan natin pag-aralan na mabilis, guys? IBP. Okay? Trainings. Hindi ko na kailangan elaborate ha. IBP, trainings, mentoring. Okay? Read Law of Leverage book. Ito, share ko lang sa inyo. Ang first book na nabasa ko sa network marketing, Rich Dad, Poor Dad yung una. Pangalawa, yung Law of Leverage book.
Favorite ko talaga to. Bakit? Kasi napakasimple niyang basahin. Tapos, 1 hour, 2 hours, enough na. Kaya mo nang tapusin yon. Tapos, very basic. Kumbaga, may enlighten ka talaga sa buhay. Okay? Next. Available guys sa office yan, no? Next. Be active on your groups, group chat, and company activities. Okay, ulitin ko, be active on your groups, group chat, and company activities. I believe lahat tayo dito gusto natin maging successful sa IM Worldwide, correct? Gusto natin makabuild ng long-term, solid team. But before that, kung gusto mo mangyari yon, kailangan ikaw mismo active ka sa groups nyo, okay? Active ka sa group chat ng team ninyo. Bakit? Kasi kung ano ka, yun lang din yung downlines mo. Kung hindi ka active sa group chats, believe me, yung mga downlines mo, hindi rin sila magiging active sa group chats ninyo. Okay? So ulitin ko, kung gusto mo makabuo ng grupo, kung gusto mo makabuo ng solid na grupo, kailangan ikaw mismo active ka sa groups, active ka sa group chats. Kasi kung ano ikaw, yun lang din yung mapoproduce mo. Kaya don't expect na ikaw, kung hindi ka active sa mga group chats, gusto mo mag-active in downlines mo, di ba? Hindi mangyayari talaga yun. Kailangan lahat magsisimula sa'yo. Okay? What to do next? Ano yung kailangan gawin? Guys, importance of setting goals. Bakit natin kailangan mag-set ng goals? Number one, it gives you direction. Bakit? Guys, na-try nyo na ba to? Yung gumising ka sa umaga na wala kang goal? Na-try nyo na ba yon? Kasi ako before, na-try ko na yun, no? Yung di ako excited gumising. Kasi wala naman ako kailangan gawin. For example, nagising ako ng 8 a.m. Tapos wala naman akong schedules. Wala akong kailangan gawin, no? Wala akong schedule. Anong gagawin ko? Matutulog ka ulit. Tama? So nagising ka ng 10 a.m. Wala kang schedule. Anong gagawin mo? Matutulog ka ulit. Hanggang sa natulog ka ng natulog, magigising ka hapon na hanggang sa wala ka nang nagawa. Normal yon sa mga taong walang goals. Ha? Pag wala kang goal, wala kang direction, ganun siya simple. Hindi ka excited gumising every day. Bakit mo kailangan mag-set ng goal? Kasi you will motivate and inspire your downlines to do the same. Okay? What to do after joining? First set of goals upon joining. Una, naghang. Ayan. First set of goals upon joining. Number one, make sure you are an executive account holder. Okay? Pag hindi ka pa executive account holder, make sure na mag-rank up ka or mag-upgrade ka. Bakit pinupush ng mga mentors ninyo or bakit pinupush natin na mag-executive ka? Make sure you are an executive account holder. So bakit natin pinupush na mag-executive ka? Bakit? Kasi alam naman natin yung mga benefits ng executive accounts, di ba? So kumbaga may mga benefits yan na wala sa associate. So for example, bronze ka, kailangan mag-upgrade to gold, platinum, or jade. So within 1 year, no? So pwede ka mag-upgrade. Next, number two. Number two, next na step mo or next na goal mo upon joining, kailangan maging mover ka. Bakit? To activate your income. Ganun siya simple. Paano maging mover? Kailangan mo na ng dalawang direct. Aware naman na kayo dito guys, no? Kailangan mo magkaroon ng dalawang direct, isa sa left, isa sa right. Okay? So ito yung example lang, ito yung table. So aware naman na kayo dito, actually different topic na ulit to, pero ito lang yung sample na table. So next step, kumbaga second goal mo upon joining is to be a mover. Okay? Para ma-activate yung income mo. Next, number 3. Third goal, be a mover maker. Okay? Be a mover maker. So ibig sabihin niyan guys, help your direct referrals to be a mover. 'Di ba? Yung una mong ginawa maging mover, yung next goal mo is to be a mover maker. So yung mga direct referral mo, kailangan tulungan mo silang maging mover. Okay? Kailangan nila magkaroon ng dalawang direct din tulad mo. Example structure, ikaw gold, naka-refer ka ng dalawang gold, tapos yung dalawang refer mo, nakadalawa din sila. Ibig sabihin yan, mover maker ka na. Okay? So yan yung third goal mo. Guys, fourth goal, ano yung next? Ano yung next? Fourth goal. After mong tulungan yung directs mo na maging mover, ang next goal mo, 'di ba nakadalawang direct ka na kanina. Ang next goal mo, non-stop to, kailangan magkaroon ka na ng third direct referral. Okay? Bakit mo kailangan magkaroon ng third direct referral? To activate your infinity bonus. 'Di ba? Meron tayong infinity bonus, guys. Yung pag nakatatlo ka, pag nakatatlong direct ka, doon siya ma-activate. So hindi ka mag-stop sa dalawang direct lang. Ang goal mo, after mo magkaroon ng dalawang direct, kailangan magkaroon ka kaagad ng third. Ito yung sample structure nito, guys. Ikaw, naka-first DR ka, second DR, then third direct referral mo. So pag nagawa mo yan, yung naka-third direct ka na, automatic ma-activate na yung infinity bonus mo. Okay? Nakakasunod, guys? Sa mga bago, nakakasunod ba? Are you learning? Next goal. Fifth goal. Okay, after mo magkaroon ng third, ano yung next na kailangan mong gawin? Kailangan mo na syempre, mag-direct pa rin na mag-direct. Okay? Ang next goal mo is fourth direct referral na. Why? Bakit mo kailangan magkaroon ng fourth direct referral? To hit your first of the many just for you bonuses. Okay? Para ma-hit mo yung first of the many just for you bonuses mo. Example structure, ikaw, naka-refer ka ng dalawa, first and second referral mo, for example. Tapos, naka-refer ka ng third and fourth mo. So, pag naka-4 direct referral ka na executive din, automatic, may just for you ka na. Nakakasunod, guys?
Okay? Next goal. After mo magkaroon ng 4 na direct referral, ano yung next na kailangan mong gawin? Syempre guys, non-stop direct referral and mentoring. Yung mga top mentors ninyo, sila Mentor Marlon, Mentor Jonathan, Mentor Ikay, Mentor Patsy, Mentor Krisha, Mentor Kat, Mentor Arian, Mentor Michael, lahat yan, until now, nagdi-direct pa din. Okay? Ang direct referral natin, non-stop yan. Lagi niyong tandaan yon. Yung mga kumikita ng malaki ngayon, until now, nagdi-direct pa rin yan. Okay? So yung mga direct nila, tinuturuan din nila yan. Okay? Next. Lagi niyong tandaan to quantity first before quality. Di ba most of the time, sinasabi natin to, Mens, gusto kong magkaroon ng leaders, Mens, gusto kong magkaroon ng maraming leaders. Pero lagi natin tandaan to, yung quality, mahanap natin yon sa quantity muna. Anong ibig sabihin nun? Ang goal mo muna, pag bago ka, kailangan mo munang magparami. Okay, ulitin ko, pag ikaw bago ka, actually kahit matagal ka na, ang goal mo, magparami muna ng downlines. Huwag ka munang mamili ng i-direct mo. Okay, guys, i-clear ko lang yung sinabi ko kanina, no, dun sa, yung sa direct referral, yung upgrade, yung kailangang executive ka. Ang sinasabi ko doon sa existing na downlines nyo. Pero pag magre-refer ka, pag may new direct ka, huwag kang mamimili ng i-refer mo. Dito na pumapasok sa quantity yon. So pag bago ka, ang goal mo muna, magparami. Huwag kang mamimili ng package mo. I mean, huwag kang mamimili ng package ng i-refer mo. Kasi may mga kakilala akong ganon, bago sila, tapos pinipili nila yung i-refer nila. Pag associate, hindi muna nila pinapa-join. Inaantay muna nilang makapag-ipon, di ba? Gusto executive muna bago nila ipapa-join sa company. Guys, sa totoo lang, meron talagang mga tao na meron talaga may kanya-kanyang market naman yan eh. Meron talagang mga tao na ang kaya talaga nila associate muna. Sa totoo lang, maraming nag-start sa ganyan. For example, meron tayong si Mentor Carmela Villanueva, tama ba? Mentor Carmela, nag-start siya sa maliit lang na package, no? Pero nag-upgrade na lang siya, nag-upgrade, di ba? Maraming ganun na nag-start sa copper lang, tapos nung nakapag-join na, naka-attend ng training, no? Naka-attend ng training, tapos doon nila naintindihan yung importance ng executive, saan sila nag-upgrade. So ulitin ko, pag ikaw bago ka, huwag kang mamimili ng package na i-direct mo. Quantity first before quality. Okay? Doon mo makikuha yung quality na gusto mo sa maraming downlines muna. Next, what's your next goal? After nyan, after mo mag-DR, anong next na goal mo? Siyempre, mag-hit ka ng Sapphire rank. Okay? Pag ikaw bago ka, kumbaga pag ikaw bago ka, ang next, after mong mag-direct, no? Ang next na goal mo, mag-Sapphire ka na. Same month na pagka-join mo. Okay, ulitin ko. For example, nag-join ka November 10. Ang goal mo, same month, kailangan mag-Sapphire ka na. Guys, ang pag-rank up, hindi na pinatatagal yan. Okay, ang pag-rank up, hindi na pinatatagal yan. Kasi ulitin ko, pag ikaw hindi ka nag-rank up, automatic, downlines mo, hindi rin sila mag-rank up, believe me. Kailangan ikaw lagi mauna. Ulitin ko, kailangan ikaw lagi mauna. Kung gusto mong makabuo ng solid na grupo, kailangan ikaw lagi magpakita sa kanila ng mga kailangan gawin. Okay? Kasi susunod lang din sila sa inyo. Okay? Hit Sapphire rank. Pag na-hit mo na yung Sapphire this month, o next month, Ruby naman. Next month, Emerald naman. Next month, Diamond naman. Okay? So, kailangan non-stop yun. Okay? Are you learning, guys? Next goal mo, syempre, I'm sure may mga team incentives kayo, di ba? May mga, kumbaga, you are very blessed kung may mga mentors kayo na nagpapa-incentive sa team, okay yon. Kumbaga, kahit pwede naman income na lang nila, no? I-save na lang nila, pero pinamimigay pa nila. So, maliban sa team incentives and company incentives, kailangan i-hit niyo. Lagi niyong tandaan to, bihira lang yung may mga incentives. Very blessed kayo na nasa IM Worldwide kayo. Bakit? Kasi sa ibang companies po, wala nga namang mga incentives sa totoo lang. Okay? So, this, I think, November 9 mag-end, no? Yung incentive natin. Nabalitaan ko, maraming nakahit. Yung iba, may mga nakahit na level 1, iba level 2. So I believe, minimum 10 yata sila nakahit ng mga car, no? So, masarap yung Christmas. No? So, excited ba kayo, guys? Makilala yung mga nakahit ng kotse? Grabe, no? Ang sarap ng Christmas, sa totoo lang, pag gano'n, maliban sa weekly earnings mo, kumikita ka na ng malaki, may libreng kotse ka pa. Diba? So, pag mga ganyan, hit team and company incentives. Next. Next, guys. Are you learning? Do's and don'ts na tayo. Yan. Number 1, guys, ganito siya, no? Do's and don'ts, inviting. Our long-term goal is to build your solid team. Ulitin ko, our long-term goal is to build your solid team. Invite 2 to 4 of your closest friends. Okay? Focus on inviting within your warm network. Ito yung unang-una mong gagawin. Pag ikaw, bago ka, ang unang mong gagawin, invite your warm network. Kailangan within 1 week, within 2 weeks, kailangan ma-invite mo na lahat ng kakilala mo bago ka mag-focus sa cold market mo. Ulitin ko, ikaw, bago ka, within 1 week, okay? Within 1 week, kailangan ma-invite mo na lahat ng kakilala mo.
Kasi baka ma-invite pa yan ng iba. Ako dati, nung nag-network ko ako, akala ko na-invite ko na lahat ng kakilala ko. Pero sa totoo lang, kung iisa-isahin mo yan, isulat mo lahat ng nasa phonebook mo, isulat mo sa, kailangan may sarili kang notebook sa I Am Worldwide, isulat mo lahat ng names ng kakilala mo, yung classmates mo nung preschool, nung elementary, nung high school, nung college, nung friends mo, etc. Kailangan isulat mo yan, tapos kailangan isa-isahin mo talaga yan. I believe, lahat yan hindi mo pa nakakausap, lahat, no? So, bago ka lumipat sa code, kailangan lahat ng warm mo na-invite mo na. Okay? Bakit warm muna? Kasi nga, trust is already established. Bakit warm muna? Kasi nga, may tiwala na yan sa'yo. Di ba, most of the time, ganun. Kaya naman nag-join sa'yo ang tao kasi kakilala mo na siya, may trust na siya sa'yo. Next. Guys, different approaches in inviting your prospect. Guys, ito basic lang, no? Kasi meron namang separate training for this. Ito, basic approaches lang. Ito yung ginagamit namin dati. Business owner approach, product or health approach, employee approach, or third-party approach. Example. Pag ito guys, 'di ba may mga negosyante kayong kakilala? May mga business owners kayong friends, 'di ba? Be straight to the point. Anong ibig sabihin nun? Kailangan wala nang paligoy-ligoy pa. Bakit? Pag negosyante yung kakilala mo, tatlong bagay lang yung gusto nilang malaman. Ulitin ko. Pag negosyante yung kakilala mo, tatlong bagay lang yung gusto nilang malaman. Magkano yung puhunan diyan? Magkano yung kikitain ko diyan? Pangatlo, kailan ko mababawi yung puhunan ko diyan? Ulitin ko, tatlong questions lang yung kailangan mong masagot sa mga negosyante. Number 1, magkano ba yung puhunan ko diyan? Pangalawa, magkano ba yung kikitain ko diyan? Pangatlo, kailan ko ba mababawi yung puhunan ko diyan or ROI? Be straight to the point. Pag negosyante yung friend mo. Okay? Pag negosyante kasi guys, I believe, kumaga open talaga sila sa business eh. No? So, hindi mo na kailangan paligoy-ligoy, basta pagkakakitaan, willing silang mag-invest talaga. Basta kikita sila. Basta mapaintindi mo, nakikita sila, mag-join talaga yan. Okay? First scenario. Guys, mabilis na to. First scenario. Number 1. Example, bro, familiar ka na ba sa I Am Worldwide? Ano ba yon? Yung nasa Itbulaga? Yung ine-endorse sila Manny? Yung ine-endorse sila Heart? Hindi pa. Anong meron? Okay bro, actually nakita ko lang din sa internet. Nagka-interest kasi ako eh. Maganda yung kitaan. Kumusta ka ba? Guys, for example, no, etc. Create conversation. Always create conversation. You can show pictures of our brand ambassadors for credibility. Example. Kaya very important na sinesave, may pictures kayo nila Manny Pacquiao, nila Isko Moreno, nila Heart Evangelista, nila Piolo Pascual, mga pictures sa Itbulaga. Very important na nakasave yan sa phone niyo para anytime masisend nyo sa clients niyo. Okay? Scenario 2. Ito, may experience kaming ganito. Aika, networking ba yan? Or is it networking? Wag na wag mong sasabihin na hindi networking. Bakit? Kasi nagsinungaling ka na nun, di ba? Ang sagot mo lang, yes, oo, bro, networking to. Pero iba to sa iba. Hindi ito yung usual na networking na alam mo. Partners namin sila Heart, sila Manny, sila Isko, etc. Actually, may naganyan na ako nung isang araw. Okay, so nagtanong sa akin, Aika, networking ba yan? Tapos sinabi ko, yes, pero hindi ito yung usual networking na alam mo. Tapos nagtanong na siya. Okay? Next, third scenario. Example, bro, kumusta ka na? Okay naman, ikaw ba? Okay na okay bro, ito adjusting sa pandemic. Actually, kaya ako napamessage sa'yo kasi baka lang magka-interest ka. Nagdadalawang isip na ako kasi baka hindi mo naman kailangan, kaso baka makatulong din sa'yo. Okay? So, hanggang sa magtatanong na yan, then send pictures for credibility. Basta always end up with a question. Okay? Next. Guys, product or health approach na tayo. Are you learning? Guys, sa product or health approach, no? Sobrang dami ng experience sa ganito na very effective talaga. Lalo na sa pansin ko lang pag mga negosyante, kumbaga after na sila sa health nila. So lalo na pag may pera na yung tao, pwede mo silang offera ng product. Okay? So kailangan may mga nakasigang ganyan sa phone niyo, yung endorsers natin, no? For example, sis, familiar ka na ba sa barley? Hindi pa. Ano ba 'yon? So okay, yung iniinom nila Heart, yung iniinom nila Piolo. So ang goal mo lang, makabuild ka ng conversation, makakreate ka ng conversation sa kakilala mo. Okay? Always build conversation. Always end up with a question. Be the product of your own product. Guys, very important to, no? Kailangan ikaw mismo gumagamit ka ng products natin. Bakit? Kasi mas maganda yung may own testimonial ka. Okay? So share testimonials about our amazing products. Kailangan nakasave sa inyo yung mga testimonials sa mga members natin, di ba? Or ikaw mismo sa family niyo, kailangan may own testimonials ka. Okay? Testimony sales. Wala nang tatalo doon. Share pictures of videos of Heart, Piolo, and Maritoni Fernandez. Okay, next. Guys, employee approach naman. Usually, pag employee ang market mo, hindi, yung iba hindi ko naman nilalahat, pero most of them, hindi mo pwedeng sabihan ng negosyo. Bakit? Kasi ang tingin nila sa negosyo, gastos yan. Okay? Ang term na ginagamit natin is racket or extra income or online, di ba? Facebook, marketing, etc. Example,
bro, meron akong bagong racket ngayon. May bago akong pinagkakaabalahan ngayon. Maganda siya. Okay? Or may nakita akong pinagkakakitaan. May nakita akong pagkakakitaan. Naghahanap ako ng makakasama. Pwede ka ba? Etc. Sis bro, may bago akong racket ngayon. Online lang ito. Sobrang simple lang. Baka gusto mo i-check. Wala namang mawawala. Sayang din. Okay? Guys, very important to, no? No to kidnap approach. Guys, may nakausap pala ako sa ibang bansa. Until now, nagto-talk din. Until now ginagawa pa rin pala nila yung offline. Ibig kong sabihin na kumbaga mini-meet pa rin nila yung mga prospects, no? Nagto-talk pa rin sila sa mall, sa coffee shop. So sa ibang bansa, pwede na pala, allowed na pala. So guys, ganito, no? No to kidnap approach. Anong ibig sabihin yan? So wag na wag kayong wait. Ayan. So no to kidnap approach, case to case basis. Anong ibig sabihin yan? For example, guys, ganito. Case to case. Meron ba dito yung na-experience ng makidnap dati? For example, hindi niya alam na negosyo, hindi niya alam na may i-represent sa kanya. Sinabi sa kanya, bro, kain tayo. Bro, meron ako ipapakilala sa'yo, maganda. Yung mga ganun, no? So, kidnap approach ang tawag doon. So, guys, mas okay na no to kidnap approach, but case-to-case basis pa rin. For example, pwede mong gawin to pag ka-close mo yung tao. Ulitin ko, pwede mong gawin yung kidnap approach kapag close mo yung tao. Baka kasi pag ginawa mo to sa hindi mo close, baka sa pakinggan ng tao, di ba? Pag ginawa mo to sa hindi mo kakilala, baka malamang magagalit sa ito. Gawin mo ito kapag close mo yung tao. Pwede mong gawin to kapag alam mo na hindi siya magagalit sa'yo. For example, meron kang friend, no? So yayain mo, sis, kain tayo, ako bahala sa'yo. Sis, kape tayo, ako bahala sa'yo. Tapos pag meet doon, no? Pagdating doon sa coffee shop sa kainan, saka na i-discuss yung negosyo. So again, case-to-case basis ito. Okay? Next, third party approach. Guys, last approach na. Ito yung very effective sa akin. Ito yung ginawa sa akin ng upline ko dati. Okay? Third party approach. Ito yung sinabi sa akin dati. Aika, baka may kakilala ka na gustong kumita ng pera. So, ganun yung sinabi sa akin. Most of the time kasi, ang Filipino, pag sinabi sa kanya na baka may kakilala ka, ang sa isip niyan, ba't iba pa? Pwede naman ako. Di ba? So, ganyan yung ginamit sa akin. Very effective to, no? So, pwede yung gawin sa friend nyo. For example, sis, baka may kakilala ka na ganito. Example, sis, may bago akong racket ngayon. Baka may kakilala ka na naghahanap ng pagkakakitaan, sabihan mo lang ako, ha? Example yan. So next, kumbaga hindi siya direct approach. Bakit? Kasi ang mga Filipinos pala, Asians. Ang mga Asians pala, ayaw nating direktang binibentahan. Guys, na-experience nyo na ba to sa mall? Yung pag naglalakad kayo sa mall, biglang may lalapit sa inyo ng mga tao, tapos may i-offer sa inyo, di ba lumalayo ka na? Papalapit pa lang siya, di ba lumalayo ka na? Kasi ako like ko na-experience sa mall yun na may offer na credit card, di ba? Papalapit ka pa lang sa kanila, lalapit sila sa'yo, lumalayo ka na, di ba? So ang tao kasi ayaw ng direktang binibentahan. So ito yung most effective way para sa akin kasi ito yung nagamit sa akin. So third party approach. So bro, may online business ako ngayon. Habang nasa work ako or nasa bahay ako, pwedeng gawin. Baka lang may kakilala ka na naghahanap ng opportunity ngayon, pwede mo ako i-refer. Salamat. Ang tao ayaw na direktang binibentahan. Okay? Third party approach. Guys, may separate training for this, no? Sa mga mas malalim sa way of inviting. Next, scheduling. Very important ito. Until now, marami pa rin ako naririnig na pasaway pagdating sa scheduling. Okay? So very important to guys, scheduling. So pag magpapaschedule ka sa mentor mo, for example, magpapadiscuss ka kay mentor, magpapatrain ka kay mentor, magpapamentoring ka, manghingi ka ng meeting kay mentor, ganyan, schedule at least 1 to 2 days. Ulitin ko, for scheduling, schedule at least 1 to 2 days. Very important to. Bakit? 1 to 2 days. Hindi pwede na on the spot ka lagi magpa-schedule kay mentor. Bakit? Kasi marami silang schedule every day. Hindi lang ikaw yung downline nila. Okay? Marami silang downline. Kaya very important na at least 1 to 2 days. Si upline, si mentor, marami rin kausap yan. Hindi lang ikaw ang downline yan. Kaya, di ba, mas maganda 1 to 2 days. Again, guys, no, clear ko lang itong 1 to 2 days. Itong 1 to 2 days, kapag busy ka. For example, ganito, wag natin gawing literal to, no? For example, downline ako, nag-message ako kay upline. Sabi ko, comments, pwede po ba, pwede ka po ba mamayang today, pwede ka po ba today, later 2 p.m., may kailangan lang, patulong lang po muna, may invite ako, ganyan. So ikaw, naisip mo yung diniscuss ni Aika, ni Mentor Aika, sabi mo, sabi ni Aika, schedule at least 1 to 2 days daw. Ginawa mong literal. Ganito siya simple, guys. Pag ikaw, wala ka namang schedule pa, di ba? Pag wala ka namang schedule, tanggapin mo na. Kasi ibig sabihin ng wala ka pang schedule, kasi ibig sabihin ba, konti pa talaga yung downlines mo, di ba, na nagpapaset ng schedule sa'yo. Ito, schedule at least 1 to 2 days. Applicable to sa mga members na marami ng kausap talaga. Okay? Applicable to sa mga members na busy na talaga. Yung marami ng schedules. Pero pag ikaw, upline ka, may downline ka nagpa-schedule sa'yo, same day, 2 p.m., hapon pa naman, wala ka naman kausap, go mo na. Kasi kung hindi mo pa yan baka mawala pa. Okay? Next. Yan. Message format, guys. Kaya ito, na-formulate namin to, why? Ganito siya kasimple. Before, nung nagne-network kami, wala pa kaming manual, no? Ganito yung nangyayari. For example,
meron akong downline, nagpa-set ng schedule sa akin, apply ka. Meron po akong invite. Di ba usually mag-chat kayo niyan, apply ka, meron po akong invite. Tapos magre-reply ako, di ba? So, sino ba yan? Anong pangalan? Tama? Yun usually na reply ng apply, di ba? Tapos magre-reply si downline. Pangalan po nito, Ana, ang background po nito, teacher, etc. In short, marami pang conversation. Sobrang haba pa, nasasayang yung oras, no? So very important kasi yung oras natin, as much as possible, ma-save natin yung oras nating lahat. So ito, kailangan pag magpapasked ka sa mentor mo, pag magpapaschedule ka sa mga mentors mo, kailangan may format na. Ano yung format na yon? Prospect's full name, for example, Aika Uy, background niya, for example, student, date and time, example, October 31 ngayon. Yung date and time, for example, November 2, 2 p.m. Venue, for example lang, kung offline ito, coffee shop, di ba? Kung saan coffee shop. Tapos idea. Ibig sabihin ng idea, kung nakausap mo na ba, kung negative ba siya sa networking, etc. Any idea. Para pag magsiset ka ng schedule sa mentor mo, automatic naka-format na siya. Wala nang tanong-tanong kung available ka ba sa November 2, etc. Wala nang ganun. Automatic naka-format na siya. Okay, tapos ang sagot na lang ng apply mo, either yes or no kung available siya. Kung hindi siya available, i-move mo lang. Sabihin niya, halimbawa, guys, hindi ako available sa date na yan, move mo na lang. So, yun na lang sagot, no? In that way, maraming masasave na oras. Are you learning, guys? Nakakasunod ba? Okay. Guys, ito, very important to, no? Pag ikaw, nagpa-schedule ka sa apply mo, confirm a day and on the day before the meeting. Hindi lang to applicable sa presentation or sa talk, pati sa mga mentorings. Ulitin ko, applicable lahat to sa mga mentorings. For example, nagpa-set ka ng mentoring kay apply mo, November 2. Ang sabi dito sa training, confirm a day and on the day before the meeting. Do not forget this. No confirmation means canceled. Okay? Roll mo to. Pag nagpa-set ka ng schedule sa apply mo, roll mo to. Okay? Confirm a day. For example, November 2 yung pinaset mo. Confirm a day. Ano yung a day before November 2? November 1. Tama? So, confirm a day and on the day before the meeting. Pag hindi ka nag-confirm ng a day and on the day, automatic, canceled yon. Hindi pwede na yung apply mo pa, yung mag-confirm sa'yo. Ulitin ko ha, hindi pwede na apply mo pa yung magtatanong sa'yo, oh guys, tuloy ba tayo bukas? Hindi pwedeng ganun. Trabaho mo na to kasi ikaw na nga yung nagpa-sked sa apply mo. Okay? Are you learning? Ulitin ko ha, pag hindi ka nag-confirm a day and on the day, automatic canceled yon. Bakit? Kasi syempre, pag hindi ka nag-confirm, pag nag-confirm ka ng a day, tapos hindi ka nag-confirm ng on the day, automatic canceled din yon. Kaya dapat a day and on the day. Bakit? Kasi sinisave natin yung mga oras natin dito lahat. Very important yung mga oras nating lahat. Okay? Kasi sa totoo lang, lalo na yung mga top mentors niyo, very busy na yan. Marami ng schedules yung mga yan, no? So pag nagpa-set ka ng meeting sa kanila, ng mentoring sa kanila, very important na i-confirm mo sa kanila. Hindi pwede na ikaw pa yung follow up nila kung tuloy or hindi. Okay? Next. Immediate schedules, case-to-case basis. Yan na yung sinabi ko kanina, no? No to immediate schedules. So case-to-case yan. Kung wala ka naman schedule, kung bago ka pa lang, tapos may nagpa-schedule sa'yo, go mo na. No? Wag ka na mamimili. Kasi baka sabihin mo, sabi ni Aika, schedule at least 2 days daw. So wag na ganun. Kung wala ka naman ginagawa, go mo na. Okay? Are you learning? Okay, guys. Very important to, no? Official schedules na IM Worldwide. Kailangan alam mo to. Pag ikaw, leader ka, kailangan aware ka dito. Hindi kailangan na pina-follow up ka pa, nire-remind ka pa ng mga uplines mo. Know our official IBP and training schedules. IBP sa IM Worldwide, Mondays, Wednesday, and Saturdays, 4 p.m. Okay, every Mondays, Wednesday, and Saturdays, 4 p.m. Pag sa Middle East naman, meron tayong official schedules, no? Mondays to Saturdays, 11 p.m. every night, except Sundays. Okay? Training naman, Mondays to Saturdays, 8 p.m. Ulitin ko, pag ikaw, leader ka, pag gusto maging successful dito, hindi ka na kailangan i-remind. Kailangan nakaset na to automatic sa calendar mo every day. Okay? Every day, dapat nakaschedule na yan sa'yo. Hindi ka na kailangan i-remind ng uplines mo. Always be present kahit sino yung speaker, wag na wag kang mamimili. Okay? Wala ka naman schedule, makinig ka naman dyan. Para, di ba, at least matutunan mo kung paano sila mag-present. Ayan, venue na tayo guys. Venue. Pag offline ito, na applicable to sa mga pwede pang makipag-meet outside. Sa ibang bansa, sa Dubai daw, pwede. So, nakakausap ko sila, nakapag-talk pa daw sila sa mall, sa office, ganyan. So, ito, sa venue, offline, invite on a neutral ground. Ibig sabihin nun, hindi territory nung invite mo. For example, ano yung best neutral ground? Example, coffee shop. So, bakit sa coffee shop? Kasi nga, hindi yan territory ng invite mo. Hindi mo rin territory. Kumbaga, neutral ground yun. Okay? So, pag sa coffee shop, guys, ganito siya simple, no? Sa location of the table, kailangan sa corner siya. Anong ibig sabihin nun? Kailangan sa dulo. Bakit? Para hindi masyadong magulo sa paligid. Very important na ikaw magsiset ito. Guys, ito ha, ang magsiset nito, yung member na nag-invite. Okay? Kailangan pag nag-set ka ng schedule sa mentor mo, kailangan ikaw lagi mauna. For example, nag-set ka ng talk sa upline mo, 2 p.m. Kailangan 1 p.m. or
1 p.m. to 1:30, kailangan nasa venue ka na. Kailangan ikaw mag-set up nung table ninyo. Saan yung table dapat? Location of the table, corner, para tahimik doon, para walang masyadong distractions. Okay? Seating arrangement, very important din to. Okay? So, paano yung seating arrangement? Kailangan yung invite mo nakaharap sa wall. Ulitin ko, yung invite mo, kailangan nakaharap sa wall. Ulitin ko, kung sino yung nag-invite, siya yung magsiset up nito. Hindi yung apply mo pa, yung magsiset up nito. Okay? Next. Never at prospect's home or any territorial ground. Wag na wag daw sa bahay ng prospect. Bakit? Kasi a lot of distractions. Guys, na-experience nyo na ba yun? Yung nag-talk kayo sa bahay nung invite ninyo? Di ba minsan di natin maiwasan to? Yung sobrang gustong-gusto mong magkaroon ng pay-in, no? Gustong-gusto magkaroon ng pay-in. Gustong-gusto magkaroon ng pay-in. So kahit ano na lang yung sagot na, kumbaga kahit ano na lang yung sinasabi ng invite mo, siya na yung nasusunod. Pag sinabi ng invite mo, pwede ba sa bahay ko? Eh, since desperate ka na magkaroon ng pay-in, siya na yung sinusunod mo. So, never at prospect's home. Why? Kasi a lot of distractions doon. Okay? So, sobrang gulo. So, sa mga naka-experience na dito, di ba, na nag-talk sa bahay ng invite nila, sobrang gulo talaga. Na-experience na namin yan dati. So, pag may tatawag sa phone, di ba, pag may tatawag sa phone, question, sasagutin ba yon nung owner ng bahay? Siyempre, sasagutin niya, di ba? Pag umiyak yung anak niya, di ba, pupuntahan niya ba yung anak niya? Siyempre, in short, wag sa bahay. Bakit? Kasi nga, ayun, Michelle Carson, matagal VP, nagluluto pa ng food. Okay? So, ayan, yes, VP, pero mas magaling pa, ano daw? Ayan, so nagluluto daw ng food yung invite. So, hindi sila makapag-present. So, actually, sobrang dami na namin experience sa ganyan noon. Nag-end yung day namin na hindi namin na-discuss na maayos sa invite yung business namin. Okay? Agree, Teresita. Tama po, ang ingay ng mga bata. Anne Lorraine, International Japan, yes, VP, true. Okay? So, never at restaurants. Pag magto-talk po kayo sa mga nag-offline pa dito, wag na wag kayong magto-talk sa restaurants. Why? Kasi prospect is preoccupied. Bakit wag sa restaurants? Kasi nga, na-experience na namin dyan dati na sobrang gulo talaga. Di ba? Guys, na-experience nyo na, no? I'm sure na-experience nyo na to sa restaurants. Pag ikaw, question lang, no? Halimbawa, sa restaurants kayo, tapos gutom na yung invite mo, ano na yung nasa isip niya? Ulitin ko, halimbawa, nasa restaurants kayo. Di ba? Di pa kayo nagsisimula, pero gutom na yung tao. Ano yung nasa isip niya? Kumain, food. In short, hindi siya makapag-concentrate. So again, case-to-case yan, kasi na-experience ko before may invite kami, wala talagang coffee shop sa lugar na yon. No choice kami, kundi sa restaurant kami. So sa restaurant kami, ang ginawa namin guys, kumain muna kami, no? Kumain muna bago kami nag-start. Wag na wag ka magsisimula ng business talk sa restaurant nang hindi pa kayo kumakain. Why? Kasi ang nasa isip niyan pagkain, hindi yung negosyo. So matatapos lang yung araw ninyo na walang naintindihan yung client mo. Okay? Kain muna, kakakain after antok na. So, kain pag no choice kayo kundi sa restaurant, kain muna bago mag-start yung negosyo. Okay? Are you learning? Yeah. Guys, next na tayo. ABC rule or sa T-up na. Ito, part mo to. Pag mag-i-invite ka, part mo to, hindi to part ng upline mo. Okay? Your part. This is your part. For example, kiss. Ano ibig sabihin ng kiss? Keep it short and simple. Guys, pag mag-T-up kayo, for example, pag mag-T-up kayo, wag na wag ka mag-T-up in front of your mentor. Kaya very important na mas maaga ka sa scheduled time ninyo kasi nga, i-T-up mo na yung mentor mo. For example, ang schedule ninyo 2 o'clock. Kailangan 1 p.m. nandun ka na. Kailangan 1:30, latest na yun, nandun ka na. Tapos, mauuna kayo, no, i-set up mo na yung table, di ba? Mauna ka na, bago yung mentor mo. Bakit? Kasi nga, kailangan mo pang i-T-up yung mentor mo. For example, alam mo ba yung magdi-discuss sa'yo? Si Mr. Mardon, 25 years old lang yun, pero sobrang laki na kumita. No? So, sasabihin mo yan, makipagkwentuhan ka sa prospect mo habang wala pa yung mentor mo. Bakit? Kasi once na kinikwento mo yan sa harap ng upline mo or ng mentor mo, scripted na yung itsura nun. Okay? So, magiging scripted yun. So, mas maganda, i-T-up mo yung mentor mo habang wala pa yung client mo. Okay? So, once mentor arrives, introduce him or her to your prospect right away. Guys, same to sa online. Offline or online or Zoom, same lang ito. I-T-up mo yung upline mo or yung mentor mo habang wala pa siya. Okay? So, ngayon, pag nag-arrive na si upline or si mentor, ang sagot mo na lang doon, ma'am, siya po pala yung kinikwento ko sa inyo kanina pa, si Mr. Marlon Santos, etc. So, short lang, short lang para hindi siya scripted ang itsura. Okay? Next, don't do it in front of your mentor. It will sound scripted. Don't tee up the prospect in front of your mentor. Guys, ito very important ito, na-experience na namin to dati. Kailangan aware kayo dito. Na-experience na namin to dati, no? Example, wala pa kasi kami ganito dati. So for example, meron akong invite, may-ari ng school. Di ba minsan pag may mga tingin natin high-end, mga negosyante, high-end na mga invites, minsan proud ka, di ba? So minsan masyado kang excited, natiti-up mo na pala yung invite mo sa harap ng mentor mo. Wag na wag natin gagawin yun. Bakit? Example lang may mga bata tayong mga mentors, di ba? May mga yet tayo, may 18 years old, may 22 years old, for example lang, no? So
Example, si Mentor Hana, 22, tama ba? 22 years old si Mentor Hana, di ba? So, 21, Mentor Hana. 21, 22, sobrang bata pa, no? Example, Mentor Hana, 21 years old. Tapos, may invite ka, may-ari ng school, no? Sobrang yaman. So, wag na wag mong iti-tee up or wag na wag mong iti-tee up si invite kay Hana, kay Mentor Hana. Bakit? So, example, magkakaharap na kayong tatlo, di ba? Nasa Zoom kayong tatlo. Bigla mong tini-up yung invite mo. Sinabi mo, Mentor Hana, ito nga po palang invite ko. Grabe, sobrang yaman ito. No? Sobrang yaman ito. May-ari siya ng maraming branches na school. So, awkward yun, no? So, hindi rin siya okay. Bakit? Kasi ang nati-tee up mo, yung invite at hindi yung mentor mo. Okay? So, don't tee up the prospect in front of your mentor. Next, are you learning? Nakakasunod ba, guys? Jeric Suwasi. Grabe yung batang yan. Si Mentor Hana, parang 31 ang mine. Okay? Exact pa, no? 31 years old. Okay? Nakakasunod. Next, presentation na tayo. Presentation. Zoom presentation ito or offline Zoom. Guys, very important to ha. IBP or training, mentoring, lahat sakop nito. For example, nagpaset ka ng schedule sa mentor mo, no? Nagpapaset ka ng training sa grupo mo. Ito yung required sa'yo, guys. Set up home office. Kailangan may home office ka. Required to. Hindi pwede yung kung saan-saan ka lang di ba? Kung saan-saan ka lang nakaset up sa kama mo. Minsan kasi, actually, most of the time kasi pag sa bed ka, naggumagawa ng negosyo mo, di ba, humahataw, ang tawag dito, nakakaantok yun kasi nga nasa bed ka. Kaya mas maganda mag-set up ka ng home office mo. Okay? So, ang dami kong nakikita mga home office dito, kina Mentor Marlon, Mentor Mitch, Mentor Trisha. Ang ganda ng mga office nila, no? Bumili talaga ng table, nag-set up, may mga plans pa, etc. Sabi ni Kat Jagger, kumikindat po yung bed. Diba? Pag nasa bed ka kasi nakakaantok talaga yan. So, wag na wag kang gumawa ng negosyo sa kama. Kailangan may home office ka. Okay? Next, always turn on your camera. Okay, guys, hindi na to sinasabi sa inyo, no? Hindi na to kailangan sabihin pa ng mentor ninyo. Pag may mentoring kayo, pag may business presentation kayo, always turn on your camera. Bakit? Respect na lang din sa mentor mo na nagdi-discuss sa'yo. Bakit? Kasi ang hirap pumausap ng walang muka. Di ba? Ang hirap pumausap ng tao na hindi mo nakikita. So, kailangan naka-turn on lahat ng camera. Hindi na kailangan sabihan, di ba? Hindi na kailangan, kumbaga, ang tawag doon, hindi na kailangan sabihan. Automatic yun. Pag may mentoring kayo, pag may presentation kayo, kailangan naka-turn on lagi yung camera mo. Bakit? Kasi nga, respeto yun sa nagsasalita, kasi ikaw na nga nag-request sa mentor mo, di ba? Di ba, Mens, pa-mentor naman, ikaw na nga nagpa-mentor sa kanya. Tapos, turn off pa yung camera mo palagi, tapos nakahiga ka pa. So, wag ganun. Si mentor kasi, halimbawa, nakahiga-higa ka pa sa kama, nakita ka ni mentor mo, inaantok na nga siya, pero pinagbigyan ka niya mag-mentoring. Di ba, syempre, kumbaga, respeto na lang sa mentor mo na mag-on ka ng camera mo lagi, no? Tapos, yan, sabi ni Mentor Krish Benancio, gagayahin leaders nila din. Parang nagsi-commentan yung mga uplines dito, ha? Si Prime Nice, baka tulog na. Okay? Yung pala, natutulog ka na nun pag naka-off yung camera mo. So ito, always mute your mic. So hindi na to kailangan sabihin pa, always mute your mic. Kasi dami kong nakikita, yung mga nagbe-mentoring, mga IBP, so hindi nila, kumbaga, magulo kasi, kumbaga, distraction kasi yun sa speaker, so always mute your mic. Minsan may umiiyak pa na bata, minsan may narinig pa ako nun, kumbaga accidentally, biglang narinig sa Zoom, nagmumura, di ba, nag-aaway mag-asawa. So, hirap na, nakaka-distract yun sa speaker, pati na rin sa invites. Okay? Next. Okay. Habang nagpe-present yung mentor mo, always be active on chat. When the speaker asks, answer and agree. Ulitin ko, be active on chat when the speaker asks, and answer and agree. Pag nagtanong naman yung mentor mo, syempre, sumagot ka naman. Di ba? Hindi yung, di ba, siya na nag-present, di ba? Kumbaga, binigyan ka na ng oras ng mentor mo, sagot ka naman. Kumbaga, tulong na lang yun sa kanya. Okay? Listen and focus. Use the power of nodding. So, very important ito. Pag nagtatanong yung speaker, mag-nod naman kayo. Kasi big help ito, lalo na sa mga invites. Actually, sa totoo lang, hindi nyo lang alam, no, sa mga hindi pa nagpe-present dito, pag kayo na nagpe-present, tapos nagtanong kayo, tapos nag-nod yung kausap ninyo, nag-agree mga kausap ninyo, mas nakakagana siya. Kaya, 'di ba, sabi nga nila, ang galing daw ng speaker nakasalalay sa mga audience niya. Kaya dapat kung gusto ninyong ganahan yung speaker ninyo, yung mentor ninyo, kailangan tulungan niyo naman siya. Okay? Next. Never, ito, guys, don't. Huwag humiga at kung ano-anong ginagawa. Pag may mentoring kayo, pag may IBP kayo, huwag humiga at kung ano-anong ginagawa. Ang dami kong nakikita. Guys, sa mga events, sa mga mentoring, ang dami, iba nakahiga sa kama, yung iba, di ba, nakahiga sa kama, iba nakahubad pa, yung iba nakataas pa yung kamay. So, ulitin ko, respect na lang yon sa mga mentors ninyo, sa mga speakers ninyo. Kailangan naman, nakaupo ka naman. Okay? Kasi siya nakaupo siya. Hindi naman siya nagpe-present na nakahiga, di ba? Kumbaga, sa totoo lang, halimbawa, antok na yung mentor mo, lalo na sa mga Dubai speaker, di ba? 11 p.m. yung start nila, Philippine time. Sa totoo lang, medyo late na yon sa atin, di ba? Medyo antok-antok ka na nun. So kung ikaw, tapos nakita ka niya, member ka, nakita ka niya, nakahiga ka, syempre, madadamay naman siya doon, di ba? Nakakaawa naman yung speaker, nakakaawa naman si mentor, kasi
kumbaga inaantok na nga siya, ginagawa ni part niya, dapat ikaw pakita mo. No, respect kay mentor. So, wag kang humiga at kung ano-anong ginagawa. Pag may mentoring, pag may presentation, kailangan umupo ka, may home office ka, mag-on ka ng camera mo. Okay? Yung iba, meron pa nga iba nun. Ito pa ha. Ayan, nadadaanan pala natin. Don't eat during the presentation. Bakit don't eat? Kasi nakakagutom yan sa totoo lang. For example, may speaker ako, nagugutom ako ngayon, for example lang. Tapos nakita ko kayong kumakain. Di ba, anong mararamdaman ng speaker? Di ba, magugutom din siya? So, kung ako sa inyo, pwede ka naman, ang dami mong oras para kumain bago mag-present, di ba? Or tiisin mo na lang, kung di mo na kaya, tiisin mo na lang, kumain ka after presentation. So, don't leave during the presentation. So, respect din sa speaker, wag ka naman sanang umalis. So, pag nag-start na yung before mag-start yung presentation, yung mentoring, yung training, yung event, yung CZL, gawin mo na lahat. Mag-CR ka na, kumain ka na. So, pag nag-start na wag ka nang umalis. Okay? Next. Don't use your phone while your mentor is presenting. Pag nag-start na si mentor, wag ka naman gumamit ng phone. Okay? So marami pa rin dito, nakikita ko. So habang nagpe-present si upline, si mentor, na gumagamit ng phone, may, di ba, tumatawag, nag-chat, nag-text. So wag ganun sana. Mas maganda, focus ka, tingin ka lang sa screen, di ba? Tulungan mo si upline. Okay? Are you learning, guys? Lastly, don't ask questions while your mentor is presenting. Sa mga presentations naman to, no, sa IDP, don't ask questions while your mentor is presenting. Okay? Next. Guys, closing. Malapit na tayo. Closing. Critical part ang closing. Teamwork ito. Guys, ulitin ko ha, ang closing, critical part ito. Teamwork ito. Okay? May part ka na dito. Yung tee up, part mo. Yung presentation, part ni mentor. Yung closing, part ninyong lahat to. Teamwork ito. Okay? Main goal. Guys, ang main goal natin sa closing, guys, ulitin ko ha, critical part ito. Kahit gaano kagaling si mentor mag-present, kahit gaano kaganda yung pag-present niya, pag-talk niya, sobrang galing ng upline mo mag-talk. Pero kung hindi mo na-close ng maayos, hindi mo na-close ng agad, no? Hindi magpe-pay-in yan. Kaya very important yung closing. Kailangan, ang main goal natin lagi, ulitin ko, ang main goal natin sa closing, OTS. Ano ibig sabihin ng OTS? On the spot. Huwag nang pakawalan. It's now or never mindset. Ulitin ko, ang closing, kailangan may mindset ka na OTS, on the spot. Huwag nang pakawalan. It's now or never mindset. Okay? Example. Be confident. Walang maniniwala sa taong walang tiwala sa kanyang ginagawa. Ulitin ko, pag ikaw nag-close ka sa invite mo, be confident. Walang maniniwala sa taong walang tiwala sa kanyang ginagawa. Walang maniniwala sa taong hindi niya alam ang sinasabi niya. Okay? Kailangan confident ka. Kailangan makita sa'yo ng invite yon. Okay? Next, you have the key to get their dreams. Ulitin ko, kailangan mong mapaintindi sa client mo, kailangan mong maipaintindi sa invite mo na nasa iyo yung susi para maabot nila yung mga pangarap nila sa buhay. Kasi nung na-discuss sa akin yung networking before, way back 2008, nung na-discuss sa akin yung presentation, yung closing, no, yung nag-close yung upline ko, talaga naintindihan ko na wala nang ibang way para maabot ko yung pangarap ko, kundi yung pine-present niya lang. Kaya napa-join talaga ako. Okay? Next, let them feel this. Nothing to lose and something to gain. Ulitin ko, nothing to lose and something to gain. Kailangan mapaintindi sa kanila yon. Sabi mo, example, bro, huwag kang magalala. Wala namang mawawala. Actually, madadagdagan ka pa nga. Diba? For example, idagdag mo lang to habang nag-work ka, online lang naman to, diba? 1 to 2 hours of your day lang. Actually, kahit nasa work ka, pwede mong gawin to. Huh? Okay, so tutulungan versus peperahan mindset. Okay? Tutulungan versus peperahan mindset. So kailangan magkaiba yan, guys ha. Actually, pag bago ka, hindi natin maiwasan to, ang gusto mo palang kumita, di ba? Kaya ka naman na-goal, first main goal mo is to earn, right? Pero habang tumatagal ka kasi, dyan yung lalalim na yung understanding mo sa ginagawa natin. Mas okay na ang mindset mo makatulong sa ibang tao kaysa peperahan sila. Ang tao kasi, nafe-feel ng tao yon. Ulitin ko po, ang tao, nafe-feel nila kung pineperahan mo lang sila or pinapa-join mo lang sila para kumita ka or talagang willing kang tulungan sila. Okay? Next. Don't let your mentor close it alone as she will already seem pushy. Ulitin ko, wag mo nga hayaan na mag-close yung mentor mo. Di ba? Halimbawa, siya naman nag-talk, siya pa mag-push, mag-close. So masyado nang hindi okay yon. So mas maganda teamwork talaga yan. For example, lalo na pagkakilala mo yung invite, mas maganda tulungan mo yung mentor mo na mag-close ng deal. Never assure the prospect that income is guaranteed. Ulitin ko, never assure the prospect that income is guaranteed. Di ba minsan desperate na tayong magka-pay in, di ba? Sinasabi natin to. Actually, guys, kikita kayo kahit walang gagawin. Wag na wag yung sasabihin yon. Ulitin ko, wag na wag yung sasabihin sa invites niyo na kikita sila kahit walang gagawin. Ang dami ko pong naririnig na ganun until now kasi gustong-gusto talaga nilang magpa-join, no? Desperate nang magka-pay in. Nagpa-promise na sa mga invites sila na kahit walang gawin, kikita sila. Hindi pwedeng ganun. Never assure the prospect that income is guaranteed. Income will depend on the effort. Okay? Yan. Next. Lastly, very important to, guys. Never refer first before joining. Ulitin ko, don't refer first before joining. May na-experience ba kayong ganito, guys, na invite?
pwede ba ako mag-refer muna bago ako magbayad? Pwede ba ako mag-refer muna bago ako mag-join? May na-experience na ba kayong gano'n? Guys, no, before, na-experience na namin to before nung wala pa kaming manual. So, since gusto talaga namin makapagpa-join, gusto namin kumita, ina-allow namin na mag-refer muna siya bago siya mag-join. So ito, wag na wag yung gagawin to. Kasi based on our experience, na nag-refer muna siya bago siya mag-join, walang nag-join. No, naka-10 ng invite, naka-20 na, walang nag-join. Bakit? Kasi nag-aantayan sila. Kasi for example, invite mo ako, no? Tapos pinayagan mo akong mag-refer bago ako mag-join. For example, nag-refer na ako, tinok mo yung refer ko. Tapos tinanong ako nung refer ko, sabi sa akin, Aika, ano bang package mo? Tapos ang sagot ko sa kanya, hindi ko nang pwedeng sabihin na nag-gold ako, hindi pa naman talaga ako nag-join kasi nagsinungaling na ako noon, di ba? So ang sagot ko, hindi pa ako nag-join. Diba? So isipin nung invite ko, ba't hindi ka pa nag-join? Tapos ini-invite mo ako, diba? So never refer first before joining. Huwag niyong i-allow yun. Okay? Sabihin niyo hindi po pwede. Ang sistema po namin, pay in po muna, member po muna kayo bago kayo magre-refer. Okay? So wag na wag kayong, ulitin ko ha, wag na wag kayong pumayag na mag-refer muna bago mag-join. Ang sagot lang dyan, napakasimple. Sir, ma'am, hindi po pwede. Kailangan po talaga, mag-avail po muna kayo ng package bago po mag-refer. Okay? Next, closing tips, guys. Again, very basic ito. May separate training tayo for this. Ayan, example. Sample closing. Di ba? Ang goal natin, on the spot, ang goal natin, mapa-join agad. Bakit? Kasi pag hindi mo yan napa-join agad, marami ng negative yan sa paligid agad. So, ang dami na natin na-experience na ganyan. Na-talk mo, baliw na baliw, di ba? Excited na excited. Tapos, hindi mo pinush na mag-join, pinagpabukas mo pa. Di ba? Pag uwi niya ng bahay, puro negative na. Puro nagkwento na. Ang tao, ang nature pa naman natin, di ba? Mahilig tayo magkwento. Di ba? Pag uwi ng bahay, nagkwento na, wala na. Negative na. Kaya ang goal lagi on the spot. After mong i-talk, kailangan ang goal mo, mag-join siya agad. Okay? Closing tips, cut off, Monday, for example. Okay? Ito yung sasagot mo. Halimbawa, ma'am, di ba guys, no, ang cut off natin ganito. Tuesday until next week, Monday. Di ba? So aware naman na kayo dito, di ba? Ang cut off natin, Tuesday until next week, Monday. Ito, isang way para ma-close mo yung client mo. For example, na-discussan nyo yung client nyo ng Friday. So for example, pwede mong sabihin sa client to, ma'am, today is Friday. Ang cut-off po namin until Monday. Pag nag-join po kayo today, Friday, may time pa po kayo mag-invite. No? Para pag may napa-invite po tayo until Monday, check ka na po on Friday agad. Actually, pwede mo po mabawi agad yung puhunan mo once na nag-join ka ngayon, tapos mag-invite ka na agad. So, very effective ito. For example, Friday today. Ma'am, Friday po ngayon. Pag nag-join ka po ngayon, tapos mag-invite ka agad, ang goal natin, mag-ROI ka. Para sa Friday, sa payout natin on Friday, automatic, bawi mo na agad yung puhunan mo. So, yung mga mentors ninyo, very effective yan. Marami silang nako-close sa ganyang way of closing. Okay? Next. Yan. Example, sir, pwede ka na mag-refer agad para pagdating ng cut-off, may income ka na. Okay? Or, sir, pwede ka na pwede ka na mag-join today, then refer agad para pagdating ng Monday, may pay-in ka na, para on Friday, ROI ka na. Pwedeng ganun. Are you learning, guys? Nakakasunod? Next, slot reservation. Next tip is slot reservation. Example, sir, pwede ka na mag-reserve ng slot para ikaw yung mauna. Para sa yung susunod na mare-refer ko, under mo na. Guys, ginagawa ito ng mga mentors, no? Ginagawa namin to dati. For example, may na-discussan kami, ma'am, pwede ka na po mag-reserve ng slot today. Para yung susunod po na mare-refer ko, under mo na. Credit card option or PayPal for staggered payment. Pwede nyo rin sabihin ito. For example, ma'am, sir, meron po tayong, example, sinabi niya, bitin siya sa cash ngayon. So, ang tanong mo dyan, ma'am, may card po ba kayo? Kasi meron po kaming credit card payment kumbaga, easier to pay. No? Pwede installment din. So, kumbaga, pwede kayong magbigay ng example dyan. Actually, meron po kaming mga members na nag-credit card before, di ba? Wala rin cash dati, pero ngayon, kumikita na sila. Magbibigay ka ng example. Example, one account policy or one leg closing. So, halimbawa, sabihin nyo, ma'am, one account policy lang po kami. Pag nag-join ka, automatic yon. Once na nag-join ka today, may mga mapapa-join ng mga nasa taas mo or mapapa-join ko, automatic sa ilalim mo na yon. Okay? One way of closing din yan and very effective yan. And lastly, ito guys, very effective to sa akin nun, no? So, I'm not sure kung effective din sa inyo. Abono. So, ito, not applicable to all, kasi pera mo to eh. So, ginagawa ko to dati. Nag-network ako. For example, ang first invite ko, yung best friend ko. Okay? So, na-talk siya ng upline ko. Tapos, wala siyang cash that time. Wala siyang dala. So, sabi niya sa akin, Aika, pwede mo bang abonohan muna? So, ako, since may cash naman ako that time, inabonohan ko na. Bakit? Kasi nga, andun yung excitement na eh. Di ba? Ang goal nga natin on the spot. Kasi pag hindi ko yan binayaran, di ba? Gusto na niya mag-join. Pag hindi ko pa yan binayaran, tapos umuwi siya ng bahay, nagkwento sa family niya, sa boyfriend niya, sa friends niya, di ba? Mani-negative na yon. So, in short, ang goal mo on the spot. No? So, case to case, if someone is really eager and potential, kailangan close friends mo to or trusted people mo. So, ginagawa ko yan dati talaga. Yung next invite ko, friend ko din. So, wala rin cash that time. So, may cash ako that time. So, automatic, inaabonohan ko. Tapos, kinabukasan, binabayaran din naman nila sa akin. Basta ito, gawin mo. Pag sure ka na
na trusted mo sila. Tapos sure ka na babayaran ka nila. No? So, pwedeng ganun. So, case-to-case basis yan. Reminder. May reminder ako sa baba. Reminder. Promise only what you can deliver, then deliver more than you promise. Ulitin ko. Reminder, guys. Kaya ako ni-read yan para kitang-kita mo. Promise only what you can deliver, then deliver more than you promise. Pag nagsabi ka, for example, guys, ganito. For example, ma'am, sir, pwede ka na mag-reserve ng slot para ikaw yung mauuna. Tapos yung next na mare-refer ko, under mo na. Sinabi mo yun. Tapos, pag sinabi mo yun, kailangan gawin mo. Hindi pwedeng sinasabi mo lang tong closing tips na to tapos hindi mo gagawin. Huwag ganon. May reminder, color red yan, para kitang-kita mo siya, promise only what you can deliver, then deliver more than you promise. Lahat ng sinabi mo, kailangan gawin mo. Tapos, yung sinabi mo, kailangan more than pa doon sa i-deliver mo. Okay? Example, nagsabi ka, nag-promise ka, ma'am. Pag nag-join ka, tapos pag nag-join ka today, tapos may mapapa-join ako mamaya, ilalagay ko po under mo yun. Pag sinabi mo yun, gawin mo. Bakit? Kasi credibility yun. Pag sinabi mo yun, pag nag-promise ka, tapos hindi mo nagawa, nako, patay ka. Sirang-sira ka na doon sa taong yun. No? Automatic yung tao na yun, mawawala yun, believe me. Burnout agad yun. Di pa siya nakapag-refer, burnout na. Okay? Hindi, kumaga, ikaw din yung nawalan. Okay? Tapos pag nagkwento yan sa ibang tao, word of mouth, napakalakas pa naman nun. Pag nagkwento yan, ay naku, yan si ganyan, loko-loko yan, sinungaling yan, di ba? Hindi tumutupad sa usapan yan. So mawawala. Okay? Ulitin ko, lastly, last reminder, promise only what you can deliver, then deliver more than you promise. Pag may sinabi ka, gawin mo. Ganun siya kasimple. Okay? Hindi mo to gagawin dahil para lang maklose mo. Hindi. Pag sinabi mo to lahat, ng sinabi ko, kailangan gawin mo. Okay? Lapit na tayo matapos. Encoding and spillover sa tayo. Example guys, sa mga bago, no? Ask your mentor how to encode ASAP. Ulitin ko, ask your mentor how to encode ASAP. Ang encoding, role mo na to. Hindi na to inaasa sa apply, no? Kasi until now, marami pa rin nagpapa-encode sa apply nila. Hindi na. Negosyo mo to, ikaw na mag-encode ng mga pay-ins mo. Hindi na to inaasa sa apply. Tapos, pag hindi na-encode ng apply mo, naabutan ng expiration, aawayin mo sa apply. Hindi naman niya, unless nag-promise siya na siya mag-encode, kasalanan talaga yun. Pero dapat, automatic yun, ikaw po yung kinakausap ko, member ka, dapat marunong ka nang mag-encode ng sarili mo. Yung pag-encode ng mga ganyan, hindi na inaasa sa apply mo. Very basic yan, okay? Ganun din yung gagawin mo sa downline mo. Pag may direct ka, tuturuan mo din siya paano mag-encode para pag may na-refer siya na rin mag-encode. Para, di ba, hindi ka rin masisisi sa huli. Next. Encoding should be extreme left and extreme right only. So aware naman na kayo dito, no? Nasa IDBP naman to. First encoding should be on the spillover side. Second, direct encoding on the other side. Okay, spillovers are your responsibility. Guys, take note. Spillovers are your responsibility, not just a bonus. Help them. Okay, 2C. Lagi niyong tandaan to ha. 2C. Connect and communicate. Example, check mo yung online account mo. Okay, mag-login ka mamaya pagkatapos ng training natin. Login ka, check mo lahat ng pangalan ng nasa baba mo. Madami yan, believe me. Isulat mo lahat sa notebook mo, sa IM Worldwide notebook mo. Okay, may notebook ka, punta ka sa login ka, punta ka sa genealogy mo, click mo lahat ng downlines mo. Lahat ng nasa ilalim mo, automatic downlines mo po lahat yon. Direct mo or hindi mo direct, di ba? Spill over lang sa'yo, automatic po, downlines mo yon, automatic po, responsibility mo yon. Kailangan mo tandaan yung 2C, connect and communicate. So lahat, mamaya magla-login ka, isusulat mo po lahat. Ito po yung next assignment ninyo. Lahat ng downlines mo, isa-isahin mo yan. Isusulat mo lahat ng names nila sa notebook. Tapos isa-isahin mo na i-add sa Facebook lahat. Ha? I-add mo sila lahat sa Facebook, tapos po-connect ka and communicate ka. Kakausapin mo sila isa-isa. Why? Kasi nga, downlines mo sila, responsibility mo sila. Hindi yan spill over, kumikita ka na left, di ba? Di ba, may spill ka sa kabila, sa outer mo, tapos naglagay ka na sa inner mo, bangga-bangga ka na lang. Di ba, chumicheke ka weekly, may 15,000, may 20,000 ka weekly na hindi mo sila kakilala. Di ba, wag ganun. Kumbaga, tulungan mo naman sila, di ba? Responsibility mo sila. Okay? Ulitin ko, ang spillover, hindi lang bonus yan. Pag nasa ilalim mo yan, responsibility mo yan. Tulungan mo sila, wag mo lang silang pagkakitaan. Okay? Sabi ni Dauntless Daryl, hindi ko po mahanap sa FB yung iba. Tanungin mo yung mentor mo kung ano yung account niya. Ayan. Just keep pushing and stay focused. Ulitin ko, just keep pushing and stay focused. Your hard work will pay off. Guys, tuloy-tuloy lang, no? Push lang ng push. Stay focused lang. Okay? So, focus lang kayo lagi. Lagi yung tandaan, yung hard work niyo, believe me, in God's time. Just believe in God's time. Lahat yan, makukuha niyo din. Mababawi din. Lahat ng pagod niyo. Maniwala kayo sa akin. Proven and tested yan sa akin. Proven and tested yan sa mga top mentors ninyo. Kina Mentor Peach, kina Mentor May, lahat yung mga top mentors, yung mga kumikita na. Proven and tested yan. Basta gawin mo lang yung part mo, no? Stay focused. Push lang ng push, okay? Yung sipag mo, maniwala ka sa akin, bayad yan in the future. Okay? So, guys, close ko lang yung end ko lang yung yung training ko with a story ha. I believe marami nang nakarinig nito pero para to sa mga bago. Okay? Favorite story ko to. Alam nyo na to. Story ni Carpenter. Sobrang galing na carpenter. Ang pangalan niya Glenn. Okay? Nag-work siya sa isang company. Nag-work siya sobrang laking construction company. Very stable na construction company.
Ni niya Glenn. Ngayon, 30 years na siyang nag-work sa company na 'to. 30 years na ha, sobrang tagal na. So one day, napagdesisyonan niya na gusto niya na mag-retire. Gusto niya na lang, mag-spend ng time sa family niya. So nag-send siya ng resignation letter sa boss niya. So in-email niya 'yon sa boss niya. Sabi niya, "Sir, sobrang laki na po ng natulong niyo sa'kin, pero ito na po yung calling ko." Sabi niya, "Gusto ko na po mag-spend ng time sa family ko." Okay, so nag-send siya sa email, nabasa ng boss niya. So syempre nabasa ng boss niya, automatic 'yon, after nun, nalungkot yung boss niya kasi nga yung napakagaling, napaka-honest, trusted na carpenter niya na si Glenn, eh, magre-retire na. So mawawalan na siya ng sobrang galing na carpenter sa company niya. So nag-reply siya, sabi niya, malungkot siya siyempre pero wala naman siyang choice. So nakipag-meet siya kay Glenn. So nag-set sila ng meeting sa office ni boss. Nag-meet na sila, sabi niya kay Glenn, sabi niya, Glenn, actually, sobrang galing mo, sobrang tiwala ako, sobrang proud ako sa mga achievements mo, sa mga, kumbaga, sobrang, malungkot ako, no, na mawawalan ako ng carpenter na napakagaling. Pero since yan na talaga yung decision mo, eh wala naman ako magagawa doon. Pero may one last favor lang ako. Sabi ng boss niya, may one last favor lang ako. Sabi ni Glenn, ano po ba yon? Sabi ng boss niya, okay lang ba gawan mo ako? Last na, kahit last na. Gawan mo ako ng bahay. Last na to. After nito, pwede ka nang mag-retire. Gawin mo na yung gusto mo sa buhay. So sabi ni Glenn sa isip niya, grabe naman tong boss ko. 'Di ba? Magre-retire na nga lang ako. Uutusan pa ako. Binigyan pa ako ng trabaho. 'Di ba? So, pero syempre sa isip lang niya 'yon. Sabi niya, boss, sige po, gawin na natin 'yan. So sinimulan na nila, may plano na, may blueprint na, nag-start na. Sabi niya, kumbaga binigyan siya ng 1 year para matapos yung bahay. So nag-start na si Glenn, no? So si Glenn, since wala na sa heart niya yung ginagawa niya, 'di ba gusto na nga niya mag-retire, wala na sa heart niya yung ginagawa niya, medyo tinatamad-tamad na siya, no? So wala na sa heart. So hindi na niya binabantayan yung mga tao, hindi na siya everyday nagvi-visit sa site, so tapos yung mga materials, tipid na tipid na. In short, wala na sa heart niya, hindi na niya binantayan ng maayos yung pag-construct ng house. Ngayon, after 1 year, natapos na yung bahay. Tinawagan niya yung boss niya. Sabi niya, "Boss, tapos na po yung bahay. Okay na po. Pwede na po tayong mag-tour. No? Pwede na po tayong mag-punch list." So, sabi ng boss niya, "Sige, set tayo ng meeting, punta na tayo sa house." So, nag-tour sila. Nasa bahay na sila nag-tour sila. Isa-isa yung kwarto, iniisa-isa niya. Yung sa first floor, may 2 rooms. Sa second floor, may 4 rooms. Sa taas, may third floor pa, no? May gym pa, may theater room pa, etc. So, nag-tour sila. Pagbaba nila sa first floor, sabi ng boss niya kay Glenn, sabi niya, "Glenn, sobrang salamat sa effort na binigay mo sa company natin. Sobrang dami mong natulungang family, napasayang mga pamilya na nabuo mo yung bahay nila, 'di ba? Sobrang dami. Dahil doon, ito yung gift ko sa'yo, gift ng company namin sa'yo. Itong bahay na ginawa mo, sayong-sayo na to." Binigay niya yung susi, inabot niya yung susi kay Glenn. Guys, question, anong mafe-feel ni Glenn? Anong mararamdaman ni Glenn doon sa sinabi ng boss niya? Madi-disappoint ba? Masaya ba siya, 'di ba? So, kumbaga masakit 'yun, no? Kumbaga syempre unang naisip ni Glenn, grabe sa akin pala 'tong bahay na 'to. Eh 'di ba tinipid-tipid ko na 'to? Hindi ko na sinipagan 'to, wala na sa puso eh, 'di ba? Hindi ko na binantayan 'to, yung mga gamit sobrang tipid na, 'di ba? Yung mga tiles hindi na maayos, etc. So in short, sobrang nanghinayang siya, no? Sobra siyang na-down, hindi na mapinta yung mukha niya. Guys, lagi niyong tandaan 'to. Okay? So hindi ko na patatagalin. Lagi niyong tandaan 'to sa life natin, sa buhay natin, walang pinagkaiba doon sa bahay na ginawa ni Glenn. Okay? So, lagi natin tandaan to, we build our own life, we build our own house, okay? Make sure it's worth it. Kung ano yung binibuild natin ngayon, tayo din yung mag-reap niyan in the future. For example, tatamad-tamad tayo ngayon, pasaway tayo sa apply natin ngayon. Sinasabi niya mag-present ka na, umattend ka ng IBP, umattend ka ng hindi ka talaga umattend. Sobrang tigas ng ulo mo. May sarili kang mundo. Okay? Believe me, yung resulta mo in the future, believe me, hindi ka magiging happy doon. Kaya if you want na maging maganda yung resulta mo, maabot mo yung mga pangarap mo sa buhay, makatulong ka sa pamilya mo, mabigyan mo ng kotse yung parents mo, magbigyan mo sila ng magandang tirahan, yung grupo mo, matulungan mo, kung gusto mo lahat ng yon, yung mga pinakapangarap mo sa bahay, eh kailangan ngayon pa lang, simulan mo na ng maganda yung actions mo. Kasi ikaw din yung mag-reap niyan in the future. So yun lang, to God be the glory. Thank you so much. Bye-bye. I am Aika Lorraine Uy and I am Worldwide.